Good morning po sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating mga nanonood at nakikinig ngayong umaga po. Ang ating pong Bible reading today, which is the reference of our devotion for this morning, is Joshua chapter 7 verses 1 to 26. Today is March 3, 2026 at nasa day 34 na po tayo. In-encourage ko po kayo na basahin po natin yung ating reference verse and also to greet everyone this morning sa ating comment section. So bago po tayo magsimula, tayo po ay samandaling manalangin. Ama naming Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa umagang binigay mo sa amin ngayon. Salamat po sa kalakasan, salamat po sa wisdom, salamat po sa strength, at maraming salamat sa patuloy na paggagabay mo sa amin. Lord, as we start this devotion, lead us this morning. Your Holy Spirit, guide us, open our hearts, open our minds, so that we can fully understand the message you want to impart to each and every one of us, O Lord. Patuloy mo po kaming ibigin, patuloy mo po kaming bigyan ng kalakasan, bigyan ng matibay na panampalataya. At ikaw lang, Diyos, ang nakakaalam ng aming mga nararamdaman. Bigyan mo po kami ng kaligayahan. Pagkos alam namin na kami ay nahihirapan. Maraming salamat po, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So Joshua chapter 7 tells us a powerful truth. When one person fails, many are affected. Kasi po nangyari ito yung after the victory sa Jericho. May isang tao, pangalan niya Achan. He secretly disobeyed God. Pero ang resulta, nadamay ang buong Israel. Natalo sila sa laban sa Ai. May mga namatay. Nasira ang moral ng bayan. Isang tao, isang desisyon, pero maraming naapektuhan. Ang title po ng aking devotion is One Life Can Impact Many Lives. Kung ang isang maling desisyon ay kayang makaapekto ng marami, gaano pa kaya yung isang buhay na tapat, mapagmahal, at surrendered sa Diyos? Ngayon po ay magkakasama tayong ngayong umaga. Not because of someone's failure. We are gathered here because of someone's faithfulness. Isang buhay na devoted kay Lord, isang pusong gustong maglingkod, isang leader na mas piniling i-honor ang Diyos kaysa itaas ang sarili.
This devotion is a tribute message to our senior pastor, Pastor Julian Rodis. Kaya po ako nandito ngayong umaga dahil sa kanya. Kung hindi dahil sa guidance at encouragement niya, baka wala po ako sa harap niyo ngayon. Kapag kausap mo si Pastor Jun, mapapaisip ka talaga eh. Hindi siya agad yung nagbibigay ng direct answer. Madalas kapag tinanong mo siya, sasagutin ka rin niya ng tanong. Sa umpisa nakakalito pero habang iniisip mo, marirealize mo na tinuturoan ka niya palang mag-isip. Tinitrain ka niyang hanapin yung wisdom. At madalas habang sinasagot mong tanong niya, doon mo makikita yan na nasa iyo na pala yung sagot sa tanong mo. Pastor John provides wisdom. If Joshua chapter 7 shows how one man's sin impacted the nation, today we remember how one man's obedience, love, and devotion blessed so many. Our senior pastor's life mattered. Hindi lang po siya pastor na nagbibigay sa atin sa message sa ating harapan. He was a sorry po. Hindi lang po siya pastor na nagbibigay sa atin ng message sa harapan. He was a caring shepherd. He was there in the hospital room. He was there during weddings. He was there in our darkest moment, darkest season. He is present in a quiet conversation no one else saw. He carried the burdens that were not his own. Nararamdaman natin yung malasakit niya araw-araw. He was more than a spiritual leader, a mentor, a spiritual father to many, a source of encouragement and strength. Some of us were lost. Isa na po ako doon eh. And he patiently guided us. Some of us were broken. Isa na rin po ako doon. And he prayed for us. Some were discouraged. Isa na rin po ako doon. And he reminded us of God's promise. Isang buhay, pero napakaraming buhay ang nabago. Joshua chapter 7 reminds us that what one person does affects the whole community. And in the same way, Pastor John's faithfulness created a ripple of blessings, and that will continue long after today. Joshua chapter 7 also reminds us that God is holy. And if there is one thing I can say about our pastor is this: he took God seriously. He did not preach perfection. He preached repentance. He did not present himself strong. He pointed us to the one who is truly strong. Behind his leadership was a heart that desired to honor God. Galing ito sa pusong gustong magbigay ng karangalan sa Diyos. Hindi siya naghahanap ng recognition para sa sarili niya. Ang goal niya po ay mas maraming
tao na makakilala at mas mahalin ng Diyos. Lahat ng kanyang mga desisyon, ang bottom line po palagi is, makaka-glorify ba ito kay Lord? Sa mga nagdaang araw, may mga nagsabi na noon, umiiwas sila na makausap si Pastor John. Takot mapunta sa principal's office or guidance office. Ako po ilang beses na rin po ako napunta sa principal's office. But, he was there to acknowledge you. He was there to thank you, to guide and encourage you. And most of all, he was there because he wants you to grow emotionally, spiritually, and to develop your character. Lahat ng kanyang ginagawa is rooted with the desire to honor God. Today, we feel pain. Ang totoo po, masakit talaga. Hindi ito isang simpleng lungkot lang. Ito yung sakit na ramdam mo hanggang dibdib. May isa sa atin nagsabi na, sana nayakap ko siya na mahigpit. Siguro kung bibigyan tayo ng pagkakataon, marami sa atin lalapit at yakap sa kanya. Sasabihin natin, Pastor, maraming salamat po. Pero minsan, doon natin mas lalong nararamdaman ang halaga ng isang tao kapag wala na siya sa tabi natin. Yung lalim ng pagdadalamhati natin, patunay yun kung gaano natin siya kamahal. Hindi tayo ganito iiyak kung hindi siya naging mahalaga. Hindi tayo ganito masasaktan kung hindi siya naging bahagi sa ating buhay. The tears we shed today are evidence of His impact. Ibig sabihin, may iniwan siyang marka sa puso natin. Hindi na natin maririnig kanyang boses na nagtuturo, nag-a-advise, minsan nagko-correct. Hindi na natin siya nakikitang nakangiti sa harap na tuwing Sunday. But his influence is still here. Nandito pa rin yung mga tinuro niya. Nandito pa rin yung mga panalangin niya para sa atin. Nandito pa rin yung mga halimbawa ng buhay niya. His body may now rest, but his legacy is alive. Kung pag-iisipan po natin yung pinakamagandang mensahe ni Pastor John, hindi lang po yung sermon na ipangaral sa harap natin, yung mga Bible verse na sinabi niya, yung mga outline na kanyang ginawa. The strongest message ay yung mga buhay na binago niya. Ikaw, bumangon ka mula sa pagkakamali mo dahil may nag-encourage sa'yo. Ikaw, nagbalik loob sa Diyos dahil may pastor na hindi sumuko sa'yo. Ikaw, natutong magpatawad sa pamilya mo dahil may nagturo sa'yo ng salita ng Diyos. Ikaw, na natutong maglingkod dahil may nag-model na tunay na servant sa atin. Ikaw, ako, tayong lahat, we are His living legacy. The families He restored, the young people disciplined, marriages strengthened, the leaders are trained, and the souls led to Christ.
Hindi matatapos dito ang lahat. Maaaring wala na siya sa ating paningin, pero ang epekto niyang kanyang buhay patuloy pa rin nating mararamdaman. At hanggat patuloy tayong nabubuhay para kay Kristo, ang kanyang buhay ay patuloy pa rin nagsasalita. Joshua chapter 7 shows us one life can affect the future of many. Isang tao lang, pero kayang baguhin ang direction ng buong community. So today we ask, what future did Pastor John shape? He did not just build church structure. He built people. He invested in character. He invested in who we are becoming. Tinuruan niya tayo maging tapat kahit wala nakakakita. Tinuruan niya tayong manalangin kahit mahirap ang sitwasyon. Tinuruan niya tayong magtiwala sa Diyos kahit hindi malinaw ang bukas. He modeled prayer, hindi lang sa salita, kundi sa buhay. He demonstrated perseverance, hindi lang kapag maganda ang takbo ng buhay, kundi lalo na kapag mabigat yung pinagdadaanan natin. Even in difficult situations, and we all know that we experience difficult situations, may mga pagsubok, may mga misunderstandings, may mga panahon na pagod. And yet, he remained steady. Hindi siya agad sumusuko because he believed this church belongs to God. And that belief shaped how he led. He led with accountability to God. That belief shaped every decision he made. Sa family po ni Pastor John, maraming salamat po. You did not just share a pastor with us. You shared a husband, a father, a loved one. We honor not only his life, but your partnership and sacrifice. Ang panalangin po namin na kung papaano siya nag-comfort sa ibang tao, ang Diyos naman po ang maging comfort niya ngayon. Kung papaano siya yumakap sa iba sa oras ng pagdadalamhati at kalungkutan, ang Panginoon po ang yumakap din po sa inyo sa mga sandaling ito. If Joshua chapter 7 warns us that one life can bring defeat, let our pastor's life reminds us that one life surrendered to God can bring lasting blessing. His chapter here on earth is complete, but the story of God's work in this church continues, and now it's our turn. So how do we truly celebrate and carry forward the life of Pastor John? How do we honor him? The real way ang ating pong pagmamahal, ang ating gratitude ay maipapakita natin sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng kanyang sinimulan. Kagaya ng we choose to live with integrity. Kahit walang nakakakita, kahit walang pumapalakpak. We choose to love one another kahit hindi magkakaintindihan,
kahit magkakaiba tayo, kailangan nating magkaisa. Dahil palagi niyang pinapaalala na ang church ay pamilya at ang pamilya ay hindi sumusuko sa isa't isa. We choose to serve faithfully. Kahit walang spotlight, kahit walang papuri, dahil nakita natin sa kanya yung kung paano siya maglingkod ng tahimik, pero tapat. We choose to love His church the way He loved it. With patience, sacrifice, and all His heart. Because the greatest tribute we can offer is a life that reflects the values He taught us. At habang ginagawa natin yun, yung legacy niya is hindi matatapos. It will live on through us. Let me end this. The love and guidance Pastor John gave us will never be forgotten. The love he gave was real. The guidance he offered shaped decisions, healed wounds, restored families, and strengthened our faith. It will continue to live on in our home, in this church, and in the next generation. Hindi na natin maririnig ang boses niya. Wala na magsasabi, kamusta ka na? Namiss ka namin last Sunday. Wala na yung mga personal niyang payo. Wala na yung mga simpleng paalala niya tuwing may meeting. Wala na tayong preaching na maririnig sa kanya sa pulpito. But His faith echoes in our hearts. Maraming salamat po. Patubayan po tayo lahat ng ating Diyos. Thank you po.